Guys, magandang araw. So, may repair tayo dito na isang microwave uli na ano to, digital. So, ano siya yun, no? Digital. So, ano to, mahirap ano to, i-operate kapag di makabisado. Gaya kung di ko pa kabisado yung ganito, mabuti pa yung manual eh. So, ang problema nito, ayaw uminit. So, ano ba ang ano niya? Brand niya. Walang nakalagay na brand. Ayun, Whirlpool. Sa baba, ayun o, Whirlpool. Kitang-kita yung ano ko kalinaw oh. Ang brand yung Whirlpool. Ang problema nito, binaklas ko na to eh. Ayan oh. Ang problema niya, magnetron. So, ito. Di ko pa natanggal tong sira. Ito ang problema kasi niyan eh. Ito. Shorted ito. Sa body. So, pakita ko sa inyo. Shorted siya. So, yan. Ang tester natin. So, yan. Pakita ko sa inyo na shorted siya. So, tatanggalin muna natin ito. Ayan. Hindi naman siya totally shorted, kaya lang ano siya may palo siya sa ground. So dapat sana wala 'yan. So ayan oh, naka ano tayo, X10. So dito natin itututok yung tester. Saka sa ground. So ayun oh, may palo oh. Oh, ayun oh. So naka-ground tayo ground. Saka dito sa ano sa tenga ng magnetron na yun. Baka sabihin nyo, dinadaya ko kayo. Ayun, tutusukin ko. Ayun, meron, doon sa kabila, ganun din. Ayun, mas malakas doon sa kabila. So, may ano siya, may shorted siya. May ground siya. Tag dito. Shorted siya sa body, ground. Ayun ang problema. Dapat kasi wala yan. Wala dapat palo sa ground yan pag nag-test ka sa ground. So, ayun ang problema niya. Ngayon, ito, yung ibang ginagawa ito, nire-repair. Nare-repair naman ito. Ito. Kung meron kayong ganito. So, meron naman nabibili nito. Yun lang, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Pero, mas mainam kung meron kayong sirang magnetron na hindi siya shorted, pwede nyong tanggalin ito. Tatanggalin lang ninyo tong takip. Ito, alisin lang ninyo yung takip. Tanggalin lang ninyo doon. Alisin nyo lang yung pagkakarimachi dito sa body. So, okay na. Matatanggal na. Tapos, palitan ninyo. Kaya lang, hindi nyo dapat hinangin ito yung loob nya. Yung mahirap kasi tanggalin eh. Yung loob kasi nito, nakakonekta siya dito sa may tenga nito, sa loob. Yung pinaka magnet wire nya. Yung tanso. Hindi nyo dapat hinangin yun kasi pag hininaw nyo matutunaw din kasi umiinit ito. So, dapat dyan meron kayong pwede pang dugtong dyan o ano kasing tawag doon. Mas maganda dyan yung mga yung tinotornilyo sa mga gilid nya. Butas siya, kudrado. Tapos sa side meron tornilyo. Yung pag pinasok nyo, tornilyo lang para ihigpit. Hindi na matatanggal. Sa mga kan meron yun eh. Ano kasing pangalan nito? Sa mga nakalimutan ko na sin tawag dun eh. Pero ano yun, pinaka ano yun, adapter. So, ito, i-repair ko sana. Ang problema, wala tayong pagkukunan nito. Saka, nag-usap na kami nung may-ari. Ayun, pinapapalitan. So, papalitan na lang natin. Meron na ako nabili nito, naka-order na ako. So, papalitan na lang natin. So, baklasin ko muna. So, yan guys, baklas na natin yung sira. Ayan ang sira niya. At ito ngayon ang ikakabit natin. So, parang mas bago pa yung sira kaysa sa ikakabit natin. So, salpak natin to. Kasi ito parang siya talaga, pininturahan lang. Hindi kagaya natural nito na bakal. Salpak natin siya ngayon. Testingin natin kung gagana ba. So, hindi ko na siguro may pakita sa inyo pagsalpak nito. Kasi, totornilyo lang naman siya. Ang problema, wala tayong space sa paglagyan ng
tripod natin. So pakita ko lang sa inyo mamaya pag naikabit ko na, naitornilyo ko na. Ito, tornilyo lang naman yan dyan sa butas, sa ino. Dyan. So, madali lang naman siya, tornilyo. Ilang tornilyo lang yan. So, yan guys, naikabit na natin yung magnetron nya. So, ito yung luma, yung dati. So, ayan. Ito yung shorted. So, mukhang bago po. Magandang klase pa. So, ngayon, ito yung bago nakakabit na. So ngayon testingin natin. At naglagay na rin ako ng tubig sa loob. So syempre yan yung pan-testing natin na tubig. So ngayon, etong problema ngayon yan. Digital, hindi natin alam kung paano to gamitin. So syempre, yung manual madali lang, pihit ka lang, diba? So dito sa digital, hindi ko alam kung paano gamitin. So ngayon, testingin natin. Bahala na kung anong mangyayari. Kung aandar ba siya o ano. Basta testingin natin. So paano ba to? Kasi sabi dito sa mamimili ka kung ano yung ano niya. Pero pwede mo naman siyang i-auto cook, kaya lang medyo matagal pag auto cook. So yan, meron diyan pagpipilian. 1, 2, 3 hanggang 14. Tapos 1, 2, 3. So ayan siya oh. Sa auto cook number 14. So marami nakasulat. Di ko alam kung anong gagawin dito. Pero 14 try natin. Yun yata yung pag isa pag mag-init ng kape yata to o noodles. So kaya lang hindi ko alam kung paano to gagamitin talaga. So kasi siyempre yung may-ari nga hindi alam gamitin to eh. Sabi niya hindi daw niya alam i-operate nung kinuha ko to sa kanya kasi first time din niya gagamit nito ng digital na ganito. So testingin na lang natin. So ayun, number 12. So ngayon pili tayo ng auto cook. Gawin natin siyang babaan natin kasi papainit lang naman tayong tubig eh. Hindi ko alam kung paano gamitin talaga to. So dito tayo sa 2 minutes. Start natin. Ayun, mandar na. So yan, testingin natin kung iinit ba yan. So yun ang oras niya, 20, 19, 18, 2 seconds lang yata. Ay 2 minutes pala, no? 2 minutes ba yun? Hirap kasing gamitin pag ganito, lalo na pagka bago-bago ka pa lang sa ganyan, di ba? Hindi naman tayo madalas ala naman tayong gamit na ganito. So ayun, namatay na. So tignan natin. Bunutin mo natin, baka makuryente tayo. So tignan natin kung uminit ba. Ay, uminit. Oh, so okay na. So uminit na, maligamgam. So maligamgam siya kasi ano pa lang kasi yung ang tawag dito, yung 2 minutes pa lang yung natin, minutes pa to, basta mababa eh. Hindi ko natandaan kanina kung ilan kon siya. So mababa, kaya siya, bagya lang siya uminit. Pero umiinit na kasi dati dati nung kinuha ko to sa may-ari, hindi daw umiinit. So ngayon umiinit na. So ibig sabihin buo na. Magnetron nga ang talagang problema. Kasi shorted o grounded. So ayun guys, hanggang dito lang yung video natin. So sa mga may ganitong comment lang kayo kung paano siya gamitin para at least, di ba, may alam tayo kung madagdagan yung kaalaman natin sa mga may ganitong klaseng microwave, at alam gamitin o kabisado na. Pwede kayo mag-comment kung paano siya gamitin para naman ma-share ninyo yung idea ninyo o yung kaalaman ninyo sa ibang lalo na sa mga first time palang gagamit nito. So ayun guys, hanggang dito na lang yung video natin at maraming salamat sa panonood.